Meron na namang isang pangyayari ng pangungutya at paglapastangan sa Diyos. Isang taong hinamak ang Diyos at sinabing, Jesus is a witch, I'll burn him alive. Grabe ang mga salitang binitawan ng taong ito. Ang mga ganitong uri ng pangungutya sa Diyos ay hindi dapat palampasin. Kaya ang nangyari sa kanya ay isang masaklap na katapusan. Kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? Sa video natin ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano na kasama ang mga tao sa mundong ito. Ang ipapakita ko sa inyo ay yung mga taong walang respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ang salitang respeto at paggalang ay wala nang puwang sa mundong ito ngayon, lalo na sa mga taong katulad nila. Ngayon, pansinin ninyo kung sino itong mga taong ito ang nagmumura, nanghahamak, nangungutya, at dinuraan pa ang isang mangangaral. Sila ba'y makatao pa? Sa ginawa nila, parang ang Diyos na rin ang kanilang hinahamak, kinukutya at dinuraan. Ang nakikita ninyo ay ang isang mangangaral na nangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. At ang mga kaharap niya at tumutuligsa sa kanya na kadalasang lumalait sa kanya ay miyembro ng LGBT community. Maraming mga hindi magagandang salita ang sinasabi nila sa mga ngaral na ito. Ngayon, kung sino pa ang mga taong nagsulong noon ng gender equality para sila ay respetuhin, ay sila pa ngayon ang walang respeto. At pati ang Diyos ay hinamak at nilapastangan at isinali pa nila sa kanilang kabastusan. Ang sinumang mangangaral na nagsasalita ng mga salita ng Diyos na dumating sa inyong tahanan ay isang mangangaral na sugo ng Diyos. Huwag ninyo siyang hamakin at ipagtabuyan dahil matindi ang sasapitin ninyo kung gagawin ninyo iyan. Ganito ang mababasa natin sa Biblia sa Mateo chapter 10 verse 14. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. At sinabi pa nila na nilikha daw ng Diyos ang bakla at tumboy. Mahal daw ng Diyos ang mga LGBT. Hindi daw sila katulad sa mga taong sinunog ng Diyos doon sa Sodoma at Gomora. Dahil ang mga lalaki sa Sodoma at Gomora ay mga straight o tunay na lalaki at sila'y nakikipagtalik sa kapwa nila lalaki. Yun daw ang tunay na makasalanan. Wala naman akong nabasang nakasulat na ganun sa Biblia. Ang mga sinasabi nila ay malinaw na isa lamang palusot. Pilit nilang itinatama ang mali at pilit nilang binabaluktot ang tama. Sang-ayon ako sa sinasabi nilang mahal ng Diyos ang mga LGBT. Totoo yan dahil lahat naman tayo ay mahal ng Diyos. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mali sa paningin ng Diyos, at lalo na kapag alam mong mali ang ginagawa mo, ay yun pa rin ang sinusunod mo at ginagawa mo. Isang parusa ang naghihintay sa sinumang gumagawa, lalo na kapag ito'y isang karumaldumal sa paningin ng Diyos. Halimbawa nito ay ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ganito ang sabi ng Biblia na mababasa natin sa Levitico chapter 20 verse 13.
Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ganon din naman sa Levitico chapter 18 verse 22. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil ito ay kasuklam-suklam. At ngayon, meron pa akong nakitang isang taong sobrang nanghamak at lumapastangan sa Diyos. Nangyari ito doon sa Los Angeles. Isang mangangaral ang naglalakad doon sa may downtown sa Los Angeles at nakasalubong niya ang isang lalaking kasapi din sa samahan ng mga mang-aagaw ng lakas. Ang pangalan ng mangangaral ay si Bryce Crawford na taga Georgia at ang taong nakausap niya ay nagngangalang Chad. Dito ninyo malalaman kung paano niya tinutuya, hinahamak at nilapastangan ang Diyos. Ganito ang kanilang usapan. I ask you what you think about Jesus. Jesus? Oh, which one? The religion one or the one in jail? Jesus Christ. Oh, Jesus Christ? No, man. If I don't know that, I'm satanic. So You're satanic. yeah. Sinisikap ng mangangaral na si Bryce Crawford para makumbinsi si Chad pero walang epekto. Kaya naman pala, si Chad pala ay isang satanista. Ang lahat ng sasabihin ng mangangaral na si Bryce ay binabalik lang din ni Chad. Sinabi ng mangangaral na si Bryce na noon nawala na siya ng lakas, nanghihina at nagkaroon pa ng depresyon sa buhay. Kaya sinabi ng mangangaral na si Bryce, Panginoon, kung totoo ka, alisin mo ang aking pagkabalisa at depresyon. At dininig ng Diyos ang kahilingan ng mangangaral na si Bryce. Siya ay pinagaling sa kanyang karamdaman. At mula noon ay naglingkod na siya sa Diyos. Pero sumagot si Chad na may halong pang-iinsulto sa Diyos. Sinabi ni Chad, nakakatawa ang mga sinasabi mo dahil yun din ang ginawa sa akin ni Satanas noong panahon na ako ay palaboy sa daan. Matagal ko nang iniwan ang Diyos at hindi na ako sumasampalataya sa Kanya. At noong dumating si Satanas sa aking buhay, sumama ako sa Kanya at siya na ang aking Diyos at sumasampalataya ako kay Satanas. Kung gaano kapursige si Bryce na ipaintindi kay Chad na si Kristo Jesus lang ang tunay na makapagliligtas. Pero ang lahat ng iyon ay tinawanan lang ni Chad. May pagkakataon din na sinasabi ng mangangaral na si Bryce kay Chad, si Jesus ay nagpakamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay siyang muli. At ang sinumang maniniwala kay Kristo Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa walang pag-alinlangan ay sinabi ni Chad, si Jesus ay mangkukulam. Kung ako, hindi ko lang siya susunugin, sasabuyan ko pa siya ng apoy imbis na ipako sa krus. Nagtanong si Bryce, at bakit naman? Sumagot si Chad, dahil siya ay mangkukulam. Sa puntong ito, napag-isip-isip ni Bryce na walang magandang patutunguhan ang kanilang usapan. Kaya hiningi ni Bryce ang kamay ni Chad at dinasalan, nagpasalamat sa Diyos sa kanilang pagtatagpo. Kinuha ni Bryce ang numero ni Chad para masubaybayan ito. Ngunit sa mga nakalipas na araw ay ganito ang nangyari kay Chad. A woman hit and killed by a train on the far south side. Police say it happened around 3:30. PD got the call around 6:45 this morning, and they found the man 28 train cars down from Old Chattanooga Pike. Isang masaklap na pangyayari ang tumapos sa kanyang buhay.